Nakakalungkot na balita, isa na naman pong OFW ang natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto. Siya si Christine K. Pabutoy, 28 anyos, tubong Tangob City, Misamis Occidental, isang kasambahay sa bansang Kuwait ng ibang bayan upang maglingkod at itaguyod ang kinabukasan ng kanyang pamilya at ng kanyang maliit na anak. Ngunit sa kasamaang palad, natagpuan si kabayan ng wala ng buhay sa loob ng kanyang kwarto kung saan siya nagtatrabaho. Titingnan mo si Christine, masasabi mo sa kanyang mga video na parang walang problema, walang dinadamdam, palaging nakangiti, masigla at mahilig pang mag-exercise. Malusog at maganda ang pangangatawan na akala mo ay hindi tinatamaan ng pagod. At iisipin mong maayos ang lahat, iisipin mong masaya ang buhay niya sa Kuwait bilang isang kasambahay. Ayon kasi sa ulat, natagpuan daw si Christine ng kanyang kasamahang kasambahay na nakandusay sa sahig ng kanyang kwarto, malamig at wala ng buhay. At ngayon ay kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga kapulisan upang matukoy ang tunay na sanhi ng trahedyang nangyari dito sa ating kabayan. Ngunit sa gitna ng paghihintay, sari-saring haka-haka ang mga lumalabas sa panig ng mga netizens. May mga nagsasabing baka nauwi ito sa overfatigue dahil sa hilig nito sa pag-e-ehersisyo o kaya naman daw ay baka aksidenteng nadulas at nauntog ang ulo habang mag-isa sa kwarto. Kayo, anak manggod na kayo. Anak mo na buntag nahitabo like 7 AM, so dapat yung kontak po sila nako mga alas 8, grabe na po na ning kontak sila alas 2 na lang kabalo basin lain na di ko mo to ang nakabalo ra bitaw ni tanano iyang amo ug kaning kauban niya basin mot lang basin kuan po din ambot lang wa ta kabalo. May haka-haka rin na baka daw nahulog sa higaan or baka daw may foul play sa likod ng pagkamatay ni kabayan. Pero hanggat wala pang opisyal na resulta ng autopsy, mananatiling palaisipan at balot ng katanungan ang kanyang biglaang pagpanaw. Mga katanungang tanging ang katotohanan lamang ang makakasagot. Pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na kasagutan. Hindi sapat ang mga haka-haka para mapanatag ang pamilya ni Christine K. Pabutoy na taga Tangob City. Sa gitna ng dilim at kalituhan, isa lang ang malinaw ang nagdurusa at nagmamakaawang tinig ng kanyang inang si Nanay Judith Balmores na sumisigaw ngayon ng saklolo, humihingi ng tulong, buong pait na nagmamakaawa sa publiko na tulungan siyang maipaabot kay Senator Raffy Tulfo ang kanyang panawagan, na tulungan silang maipauwi agad ang bangkay ng kanyang anak. Ang anak na lumipad patungong Kuwait na puno ng pangarap para sa magandang buhay ay uuwi na lamang na wala ng hininga. Paano mo tatanggapin ang huling yakap na ibinigay mo sa airport ay iyon na pala ang huli? Isang ina po ang labis na nasaktan at nagdurusa ngayon ng biglaang pagkawala ng kanyang anak. Ayon sa panawagan ng ina, Idol Raffy, ako po si Judith B. Balmores. Humihingi po ako ng tulong para sa aking anak na si Christine K. Pabutoy na namatay sa Kuwait. Ang tanging hiling lang ng aking nagdurugong puso, maiuwi agad ang kanyang labi. Hindi kami mapalagay, hindi kami makatulog at palagi na lang kaming umiiyak hanggat wala pa siya rito. Parang awa nyo na, gamitin nyo po ang inyong boses para mapabilis ang repatriation. Huwag nyo pong ituloy na matagal pa siya roon. Pakiusap, iuwi nyo na po ang anak ko sa amin sa lalong madaling panahon. Kahit ang matalik na kaibigan ni Christine doon sa Kuwait na isa ring kasambahay ay hindi rin makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Dahil ilang araw bago nawala si Christine, magkasama pa daw sila, masaya silang kumain, gumala at nag-TikTok. Sino po ang mag-aakala na iyon na pala ang huling banding nila? Sa kabila ng mga ngiti sa video, naikwento daw ni Christine sa kanyang kaibigan na hirap na siya at pagod na at may isa itong pangarap na pag-uwi niya, maipasyal niya ang kanyang anak at ang buong pamilya sa isang malaking restaurant, isang simpleng salo-salo, isang banding na pinag-ipunan at pinangarap ng bawat patak ng pawis niya bilang kasambahay. Pero ang pangarap na iyon, hindi niya na kailanman magagawa. Ang inaasahang masayang hapagkainan mapapalitan ng isang madilim at malungkot na lamay. Sa tinuod lang guys no, atong Lunes si Kayi nag-TikTok paming duha, dahil nangaon pami sa restaurant. Kay pag magtiop na siya, kuha na dyan na siya mugawas, mga alas 6 na. Kay before na siya mugawas, kapuyon pag yun na siya basta magdiop kay mahinlo pa sa balay. Tapos kuan niya, ihabyang amo ka ng, kuan bitaw ka ng
kanang kuan kay iyang amukot kanang kuan ba need jud nga limpyo makita nag kanang wala bitaw kanang presa akong amo kay kani sila basta manguan mag-ilis sila ibutang na sa kanang kuan kanang sakto nga butanganan ang mga tissue ibutang sa basurahan yung amo dili lahi ang amo. Kapoy, sa tinuod lang no stress jud kay ni si kay tungod po sa iyang trabaho niya mag-exercise pa jud ni siya. Sige man ako isang badlungon basta kuan basta magkita mi ikaw madili na ka mag-exercise kay nindot man kag lawas usa pa may exercise nimo kuan pit naman kay ni siya rin murag namayat pud ni siya biya wala man ko nag-joke diri uy wala na jud si kay pagkabuntag kay ning kuan na siya murag wala jud ni nabantayan sa iyahang kauban kay ilahang room double deck man iyang higdaanan good. Then si Kay dito sa taas. Dayon, mau magunig kwento na nawag iyahang kuan, iyahang kauban sa trabaho na ko. Tingala ko kay break time na magud nako. Kay humana break time nako alas 2 kay manam ko trabaho tanan. Pahuway na ko sulod ko para to matulog na unta ko. Tapos tingala ko na sige panawag ko niya gusto ko to sige na ko i-off. Nya okay wa ko man si Ate Jingjing nek tong kauban niya o kuan. Kauban niya o trabaho ba. Sige panawag, sige po na ko gi-off kay gusto na ko kay kapoy sa kubi ang trabaho. So kuan sige siya panawag mo to nag-chat na ko dai tubaga dai please kina emergency si Kay dai. Pag inuyag kay ni ulbo na akong kuan kay plus biya kay ni kay taga kuan magkita gyud ni basta di mi magkita mag-chat gyud niya di diri gyud na siya mag-share na ko tanan mo to ning nawag siya gitubag na ko siya dai wala na si Kay pati nang hilap ko nag-ulbo siya sa tuwa ka kay ikaw bi ayang friend hilig na siya TikTok kabalo mo anang kuan YouTube ka ng exercise gani nga abi heavy exercise ka nang ana gid tanang lawas ka nang kuan niya syempre kapoy ko kag trabaho niya mag-exercise pa ka mo to ingon yang kauban gabi daw alas 12 kay nahuman nilang trabaho alas 12 sa kanlawon ba 12 AM diri dinha sa tuwa alas 5 sa kanlawon so diri 12 AM mo to nga kuan daw alas 12 mig sulod na si Kay niingon na daw si Kay atong kauban kay ilahang higdaanan kay double deck si Kay sa taas katong kauban niya nga dugay na dito 20 years sa ubos niya katong kauban niya wala dili jud na siya kabantay kay ang ubos biya kay nabay kortina gibutang may kortina gibutang para dili ito silaw ini katulog ingon ana nya si Kay na pa sa ubos kay exercise pa daw nag TikTok niya na dili na siya TikTok dayon mo to ni ingon na siya sa iyang kauban nga good night kay dili pa pud makamata iyang kauban basta matulog kay mag-headset pa na si Kay basta mag-TikTok or mag-exercise mag-headset na siya rin wala pa siya nisaka sa iyang higdaanan nag-exercise pa ni ingon na good night then tingala daw sila pagkabuntag si Kay ning kuan down ingon si madam iyahang madam kay nagstorya man mi si ang madam ingon iyahang madam nga kuan kanang kuan daw nanuktok daw sa kwarto kay kuan bala city dapat mata naman pag abri niya tingala sila nga si Kay wala na nasa ubos ba ako di ko sa tinuod lang dito no di jud ko matuo ay di jud ko katuo ay ngano di ay gikuha naman daw siya sa pulis dito sa kuan sa balay wala na siya dito sa iyang trabahoan gikuha na siya sa pulis ang buto gahagi dala kay anak man gud na kay anak man gud na buntag nahitabo like 7 AM so dapat ning kontak pud sila nako mga alas 8 grabe na pud na oy ning kontak sila alas 2 na ang kabalo basin lain na di ko mo tuo ay ko mo to basin kuan nagtrabaho ni siya pa din kalit ito samot lang mo ko kabalo ay nagchat-chat pa ganimi atong Lunes ana siya na pasmo daw siya tinuod gud na Nicole di sab ko mo tuo ay mao kaya nang hinungdan sa iyang kamatayon iyang kago basin na may napay may sinungdan pa gits amot lang oy di sab ko mo tuo gani basin nagkauban na sa naa sa kwarto na sayod na
gipangutanan ako gayo iyang kauban ang isulti dili na amon gud pud iyang madam. Ambot lang uyon sab sila ang nakabalo ra bitaw ni tanano iyang amo ug kaning kauban niya basin ambot lang basin kuan pud din ambot lang wa ta kabalo.